Kagabi pa kita hinihintay, Judy. Bakit ngayon ka lang? Sabi sa kanya ni Mrs. Susan Halandani nang dahan-dahan na yung buksan ng pintuan ng kanilang bahay. He winced. Daig pa talaga ng nanay niya ang Guardia Civil. Kaya marahil noon, hindi nakapagluko o nag-wish man lamang ang kanyang papa dahil sa sobrang higpit nito. Hindi naman siguro ito nakatulog sa paghihintay sa kanya. Tandang-tanda pa niya nang huli itong ma-high blood sa kanya. 19 years old lang siya noon at nagbabakasyon siya sa bahay ng kanyang kababatang si Liam sa Maynila. Naengganyo siya magpatato dahil nagandahan siya sa tato ng isa rin nilang kaibigan na si Ulan. Pero si Liam ay hindi nila makumbinse. Sayang daw kasi ang kutis ito. Na makauwi siya ng La Union, pinakatago-tago niya iyon. At 2 taon din yung napagtagumpayan iyon. Isang araw, nagising na lamang siya sa hampas ng unan at sigaw ng kanyang nanay. Hubad-baro siyang natutulog at nakadapa sa kama. Kaya nakita nito ang tattoo niya. Sa gitna ng kanyang likod, na nagsasalpukang 2 manok. Tanghali na kasi, ay hindi pa siya bumabangon. Dahil napuyat siya sa pakikipag-inuman sa mga tauhan ng kanyang papa sa farm. Pumasok to sa kanyang kwarto sa sobrang pag-alaala nito. Ni hindi kita pinapakagat sa lamok nung bata ka pa lang para hindi ka magkapeklat. Tapos, papadrawingan mo lang ang iyong katawan. Hagulhol nito. Kung hindi lamang ito humagulhol, papatarikin na niya ang kanyang mga mata sabay halakhak. Kinamot niya ang kanyang batok. Hindi naman ako sasali sa binibining Pilipinas, ma eh. Aniya, gago. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Buliyaw nito. Pabura mo yan. Pabura mo. Kundi, itatakwil kita. Hindi niya iyon pinabura. At hindi rin naman siya tinakwil ang kanyang mama. Naghikab siya. 5 oras din siyang nagmaneho mula sa Maynila. Inaantok na siya. May 2 oras pa siya bago magsimba at dumalo sa puntod ng kanyang papa. May lakad kasi ako kagabi, ma. Aniya na muling humikab. Pinapahalata niya sa kanyang nanay na gusto na niyang matulog. Pero tila, hindi nito yun pansin. What's her name, son? Pumunot ang kanyang noo. Nino? Tanong niya. Yung kadate mo kagabi, anong pangalan? Napabuntong hininga siya. Sana ba nito napulot iyon? Ang ideya na may kadate siya kagabi. With that on his mind, he could not help but smile. He suddenly remembered how sweet Martina's smile was. What made you think I had a date? Ngumiti ito. Nanay mo ako, Judy. Kung si Liam o si McCoy ang kasama mo, sasabihin mong kasama mo sila. Kung nagsabong ka, sasabihin mo, tinapos mo ang sabong. Pero iba ang dialogue mo ngayon, anak. Anito, na lumapat ang ngiti. Sa kababae lang ang posibleng dahilan kung bakit ka ngumingiti ng walang dahilan. I'm not smiling, ma. Aakyat na ako. Antok na ako. Yes, you are. Her name, Judy. Oh, hindi kita papayagang matulog. Anito na tila ba excited pa. Binarikadahan nito ang hagdan paakyat. Then, I'll have to sleep on your sofa. Aniya na tinungo iyon at tumiga na doon. Huwag mo akong tulugan, Judy. Sigaw ulit nito na hinila ang kanyang paa. Hisay. Hanggang ngayon nga, na magti-30 anyos sa siya, ipinapakialaman pa rin siya nito. Hindi niya sineseryoso ang pagagalit-galitan ng kanyang mama, pero hanggat kaya niya, binibigay niya ang hiling ito para lahat masaya. Good morning, ma. The last thought he had before he dozed off was Martina's pretty face. Seryosohan na ba yang sa inyo ni Jude? Ha, Martina? Tanong sa kanya ng kanyang tita Lolita na nag-aagahan na sila. Tinanghali siya ng gising at hindi na siya makakaabot pa sa interview. Kaya hindi na siya nag-abala pang humabol. Nahirapan kasi siyang matulog kagabi dahil paulit-ulit niyang nire-replay sa utak ang mga nangyari na magkasama silang dalawa ni Judy. Para mas gusto niyang itawag iyon dito.
Parang mas personal, mas intimate. Ipinilig niya ang ulo. Ano ba ito mga naiisip niya? Kung tutuusin, ay kagabi lamang sila nagkakilalang dalawa. Kahit mag-iisang buwan na, mula nung una niya itong makita, pero napakagaan ng kanyang loob dito. Napapitlag siya na maramdaman ang hampas sa kanyang braso. Ano po iyon? Tanong niya. Umismed si Tita Lolita. Kanina pa ako daldal dito, pero hindi ka sumasagot. Inulit ito ang tanong. Oo naman po, sagot niya. Alangan namang sabihin niya, drama lang nila iyon ni Jude. Eh di mabilis pa sa 4:00 nitong tatawagan ang konsehal na iyon. Humigop siya ng kape. Wag lamang sana siyang masamid sa mga kasinungalingan niyang sinasabi. Hindi ko alam na magkakilala pala kayong dalawa. Kunot pa rin ang noo nito. Kailan pa kayo naging kayo? Tumikim siya. Mag-isang buwan na rin po, tita. Nahiya lamang ako sabihin sa inyo. Tumango-tango ito. Sa bagay, good catch ang batang iyon. Huwag mo nang pakawalan. Kung gusto mo, pikutin na natin eh. Anito, na humalakhak. Tumayo ang lahat ng balahibo niya sa sinabi nitong iyon. Pikot. Diya't may binabalak ang kanyang madrasta na hindi maganda kay Judy. Sumimangot siya. Hay nako tita, pwede ba? Yarita niyang sabi. Pero tila, di siya nito narinig. Sa bagay, di hamak na mas magiging maganda kinabukasan natin doon kaysa amoy lupang konsehal na iyon. Sabi pa nito. Umigas pataas ang kanyang kilay. Nagsalawahan na madrasa niya. Ibig sabihin, ay hindi na pinagpipilitan pa ng kanyang tiyahin. Makipag-date siya sa konsehal na iyon. Tagumpay. Hindi na nila kailangan pa magpanggap ni Jude. Pero sa lalahaning iyon, nakapagtataka para may kumurot sa kanyang puso. Basta ha, huwag mo nang papakawalan. Bilin pa nito. Tumayo siya. Ayaw na niyang patulan pa sinasabi nito. Maliligo na po ako. Sagot na lamang niya sa tiyahin. Lumabas si Martina para magpahangin. Umupo siya sa isang monoblock chair. Nasa may pintuan ng kusina. Sa loob kasi ay puro usok ng ulam. Sa kainan naman ay usok ng sigarilyo. Di siya makapag-isip doon ng matino. Isang buwan na, mula nang hatid siya ni Jude sa kanilang bahay. Nagtataka na ang kanyang tita kung bakit hindi na ulit nagpakita pa si Jude. Nagdududa na rin ito sa totoong estado ng kanilang relasyon. Anong kanyang gagawin? Sasabihin ba niya, break na sila? Pero malamang, ipagduduldulan na naman ito sa kanya si konsehal na nito mga nakaraang 2 linggo ay nahahalata niya halos araw-araw na namang tumatambay sa kanilang restaurant. Iginala niya ang kanyang paningin sa gawin ng parking lot. Maraming nakaparadang sasakyan doon dahil may derby, pero wala ang hinahanap ng kanyang puso. She frowned. Puso. Kailan pa nasali ang puso sa usapan? Basta, kailangan niya ito makita para mapanatag ang damdamin niya na ilang gabi na rin balisa. Asan ka na ba, Judy? Napapikit siya. Hinaplas niya ang batok niya. Pakaramdam niya kasi ay tumayo ang kanyang balahibo doon. Hanap mo ako, no? Napatalon siya. Sapo ang kanyang dibdib na lumingon sa pinanggalingan ng pamilyar na tinig. Napasingap siya na makita ito ng ngiting-ngiti. Judy looked exactly like the way he did in her dreams last night and the nights before. Hindi niya mapigilang mapangiti. Tigas ang kakapigil niya sa kanyang sarili na huwag itapon ang kanyang sarili sa malapad nitong dibdib. Tinintigan na lamang niya ang binata. Kailangan niyang i-memorize ang bawat parte ng mukha nito upang kapag nawala na naman ito, ay may baon siya sa pagtulog. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Nagkibit ito ng balikat. Sabi ni Tita Lolita, nandito ka daw eh. Anito? Kaya pinuntahan kita. Ba't mo ako hinahanap? He frowned. Anong klaseng tanong yan? Pakli nito. Bahagya siyang tumawa. Bakit nga?
Labas tayo mamaya. Sabi nito na parang ikinakamad pa ang kilay nito sa kanya. Tumaas ang kanyang kilay. Are you asking me out on a date? Napapantasikuhan niyang tanong. Muli ito nagkibit ng balikat. Well, I guess I am, sabi nito. Ipinilig niya ang ulo. Bakit? Puro katanong. Anito, na pinindot ang tungki ng kanyang ilong. Sumama ka na lang. Pagkakang tawa niyang pinakawalan. Aba, Jude, alangan namang sumama na lang ako nang walang dahilan. He frowned again. Whatever happened to Judy? Anito na halos pabulong. Bahagya lamang niya iyong narinig. Diba, Jude naman talaga ang tawag ng lahat sa'yo. Sa kanyang tingin, ay dumilim ang mukha nito. You're not just anybody. Singhal pa nito. Tinitigan niya ang binata. Hindi niya maintindihan kung bakit. Tila na inis ito. Natalo ba ito sa sabong? Kaya bad mood. Okay ka lang ba? Tanong niya ulit. Tumango ito. Pero salubong pa rin ang mga kilay. Humugod pa na malalim na paghinga bago muling nagsalita. Yeah, anito? I'm kinda hungry. Ano makakain? Her heart just skipped a beat. Sa tono nito ay tila ito isang pagod na asawang umuwi at nagtatanong kung ano ang kanyang niluto. Hindi rin may paliwanag ang gaan ng kanyang pakiramdam. She was even more than willing to ignore his bossy tone. She sighed. Halika sa loob. Tingnan mo kung ano ang gusto mo. Hinila niya ang braso nito. Napasangap siya nagagapin nito ang kanyang kamay at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. You should stop doing that. Baka masanay siya at hanap-hanapin niya iyon. Paano? Kapag tapos na ang kanilang palabas. Nang pumasok sila sa kusina, tila nanunodyo ang mga ngiting tinapos sa kanya ng mga kasamahan. Bagay na bagay sila, no? Narinig niya ang bulong ng isang serbidora kay Manang Tessie. Huwag kang maingay. Baka mausog. Sagot naman ni Manang Tessie. Close siya sa mga ito, pero hindi na pwedeng sabihin ang kanilang sekreto ni Jude. May tiwala naman siya sa mga kasamahan, pero maigi na yung nag-iingat. Baka kasi madulas ang dila ng mga ito sa harapan ng kanyang tita at mabuko sila. Siya mismo naghain ng pagkain ni Jude. Bahagya pang nanginginig ang mga kamay niya. Nalagyan niya ng kanin ng platong nasa harapan nito. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Your hands are shaking. Di ka pa ba kumakain? Anito na ikinulong sa mga palad ang kanyang kamay. Tumango siya. Alangan namang aminin niya. Dito na ko-conscious siya kaya siya nanginginig. Ang totoo, kumain na siya kanina pa. Wala kasi akong time kumain kanina eh. Maraming customer. Sabi na lang niya. Nagsalubong ang mga kilay nito. Yan, ang wag na wag mong gagawin, Martina. Yung hindi kumain. Ang tanda-tanda mo na. Pero hindi mo pa alam na masama ang hindi kumain. Litaniya nito. Tumayo at hinila siya. Pinaupo sa dati nitong inuupuan sa harap ng plato nito. Eat. Pero Jude, lalong dumilim ang mukha nito. And, don't call me Jude. I don't like it. Coming from your pretty little mouth. Anito, na bumaba ang tingin sa kanyang mga labi. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Yumuko siya. Wala siyang maisip na sasabihin. She rubbed her forearms and fervently hoped that would help her get rid of the goosebumps. Pero hindi siya nagtagumpay. Parang walang balak bumaba ng mga iyon. Well, anito? Napilitan siya mag-angat ng mukha. Well, what? Either you call me Judy or babe. Anito? O sasabihin ko kay Tita Lolita ang sekreto natin. Sumimangot siya. Blackmail yan. Tumawa ito. Call it whatever you want, babe. Pero sa tingin ko, ako ang boss ngayon. Ngisi nito. Ano? Untag nito sa kanya. Nagwawala na ang kanyang puso. Ano ba ang pakiramdam nang inaatake sa puso? Huminga siya ng malalim. Sige na, Judy na.
Singhal niya. Masaya ka na? To her surprise, he smiled sweetly. Okay na. Though, I was kinda hoping you would choose babe. Anito, nakumindat pa. Umismid siya. Sira. Kung bakit naman kasi, naisip niya noon na tawagin itong babe. May pangasar tutuloy sa kanya ngayon. Bakit ba sa lahat ng makikilala niyang lalaki na magpapanggap na yung boyfriend, ay napakalakas ng pangasar ng kanyang natagpuan? Tita, lalabas lang po muna kami ni Jude. Paalam ni Martina. Gusto daw nito mag-unwind, kaya siya niyaya. Busy daw ang mga kaibigan nito, kaya wala itong mayaya. Bagya siya nasaktan. Hindi siya ang first choice ito na gusto makasama. Pero ayos na rin sa kanya. Matagal na rin naman kasi, hindi siya nakakalabas. At kahit hindi rin maamin sa kanyang sarili, masaya siya nakasama ito. At dahil hindi daw nito natupad yung sinabi nito, na manonood sila ng sine noon, yun daw ang kanilang gagawin. Nagangat ang tingin si Tita Lolita mula sa tinititigan nito mga listahan ng mga pinamili kanina. Tinanggal ito ang suot at salamin. Aba, himala. Bigla atang lumitaw ulit ang boyfriend mo. Saan ba nagsuot iyan? Hindi rin niya alam kung saan ang galing ang lalaki. May nasikaso daw pong importante sa probinsya. Sagot na lang niya. Alangan naman sabihin niya hindi niya alam. Hindi nga niya alam kung may probinsya ba ito o taga Maynila lang. Saan nga ba ito nagpunta at napakatagal itong nawala? She made a mental note to ask him about it later. Nasa kalagitnaan na ang palabas sa sine na maalaala niya itong tanungin. Bahagya itong sumimangot. Nasira niya marahil ang konsentrasyon nito sa pagkitig sa leg si Megan Fox. A man has to work, babe. Parang tinatamad itong sagot. Nagulat siya sa sagot nito. Hinarap niya ang binata. May trabaho ka? Nagtatrabaho ka? Bakit parang nagulat ka? Anong akala mo sa akin? Bum? Anito na parang hindi naman nagtatampo. Nagsubo ito ng popcorn. Tumawa siya. Sorry ha? Nagkibit lang ito ng balikat. Bakit nga naman niya naisip na wala itong pinagkakakitaan? Sa bagay, karamihan kasi sa mga naulinigan niya mga chismis tungkol sa mga medyo bata pang mga sabong aficionado ay mga anak na mayayaman, kaya nakakaporma at maraming salapi. She just presumed Judy was just like everyone else. Mabuti na lang at hindi ako tinanong ni tita kung ano ang trabaho mo dahil hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko. So, what do you do? Uli ito nagsubo ng popcorn. I'm an architect by profession. May malito itong construction company na pinagsososyohan nito at ni McCoy na isang civil engineer sa umaga at chef daw sa gabi. Tumango siya. Sa bagay, wala naman sa hilat siya ng mukha nito na naghihintay lamang ng iaabot ang mga magulang. Malakas siguro itong kumita. Dahil maliban sa Range Rover na madalas itong gamit, iba ang dala nito sa sasakyan ngayon. Kaya hindi agad nalaman na nasa paligid lang pala ito kanina. Asan ang parents mo? Tanong ulit niya. Nasa La Union. Sagot ito. Tuwing kailan ka umuwi? Doon talaga ako nakatira. Lumuliwas lang ako once or twice a week. Or, kung may kailangan akong tapusin sa office, like ngayon, ako ang tatao sa office kasi busy si McCoy. Tumango siya. Parang ang hirap naman. Bakit di ka na lamang mag-base dito sa Maynila? Malungkot itong ngumiti. Dati, dito talaga ako naka-base. Kaso, namatay ang papa ko 5 years ago. Wala mag-aalaga sa mga manok na naiwan niya kapag hindi ako umuwi. And of course, kawawa naman ang mama ko kapag di ako umuwi. Sa pagkakabanggit ito sa ina, ay tila naginingning ang mga mata nito. Malulungkot siya. Nakaramdam siya ng inggit. Mabuti pa ito, kahit paano,
ay may isa pa itong magulang na inaalala nito at nag-aalala dito. Siya, bibigyan niya ang lahat. Muli lamang siya mabigyan ng pagkakataon na muling maranasan na magkaroon ng magulang na magmamahal sa kanya. Nakapunta ka na ba sa Kaliraya? Tanong nito sa kanya. Tumango siya. Nag-field trip sila sa may Kaliraya Lake noong nasa high school pa lang siya. Bakit? Kasal kasi ng isa kong kaibigan. Actually, best friend na kababata ko. Gusto mong sumama? Tanong nito. You know, para makapamasyal ka na rin. Ngumuwi siya. Hindi ba nakakahiya? Hindi naman ako invited eh. Ini-invite nga kita. Kaya invited ka. 2 seats daw ang naka-reserve sa akin. Baka naman hindi na ako makagulapay sa kabusugan kapag pareho kong na-claim iyon. Tinignan niya ito. Pilit niyang inaarok kung niloloko lang ba siya nito o hindi. Sige na, please. Anito? He looked so adorable with his palm pressed together in front of his chest. Parang batang humihingi ng pambili ng dirty ice cream. The thought of spending one whole day with him sounded so appealing. Napangiti siya. Actually, hindi na yata nawala ang kanyang ngiti hanggang natapos ang palabas. Ang tanging niyang natandaan sa kanilang pinanood ay ang dilaw na kulay ni Bumblebee. Hindi niya maintindihan kung paano nakawala si Megatron